Isa pong nakakagulat na balita ang lumabas kamakailan kung saan ay iniindorso ni Ginoong Elon Musk ang ideya na ilipat sa blockchain ang mga transaction ng US Treasury. Sa mundo ng cryptocurrency at technology ng blockchain, ito ay isang malaking hakbang na maaring magdulot po ng malawakang pagbabago hindi lamang po sa Amerika kundi pati na rin sa iba pang mga bansa na sumusubaybay sa galaw ng US government. Ngunit, bakit nga ba gusto ni Ginoong Elon Musk na ilipat sa blockchain ang treasury transactions? Ano po ang magiging epekto nito sa global economy, lalo na para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito sa Pilipinas? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya. Ang ating nakikita rito ay walang iba kundi si Ginoong Elon Musk. Yan, umpisan po natin sa kung ano po ba ang nangyari at bakit nais ni Ginong Elon Musk na ilagay sa blockchain ang treasury transactions. Ayan, nito pong nakalipas na February 2, 2025 ay nag-post itong si Ginoong Elon Musk sa platform na X kung saan ay inakusahan niya ang mga matagal ng opisyal ng US Department of Treasury na lumalabag sa batas. Ayon po kay Ginoong Musk, may mga opisyal na umano'y nag-aaproba ng mga illegal na bayad o pondong hindi naman sang-ayon sa mga batas ng Kongreso. Sa madaling salita, may kakulangan po sa transparency at oversight sa ahensya. Dahil dito, napalitan po ang bagong Treasury Secretary na si Ginoong Scott Bessent na bigyan ng access si Ginoong Musk at ang kanyang ahensya na Department of Government Efficiency or DOGE sa sistema ng Treasury Department upang suriin ang mga nangyayaring anomalya. At dito na lumabas ang ideya ni Ginoong Musk na gamitin ang blockchain upang gawing mas malinaw at bakas ang bawat transaction ng gobyerno. Yan, maganda pong ideya yan. Sana ay gawin din yan dito sa atin, dito sa Pilipinas para yan, malinis yung matatanggal yung mga corruption. Ayan, yung mga nagnanakaw sa pondo ng ating gobyerno. Yan, ngayon ano po ang blockchain at paano po ito makakatulong sa treasury transactions? Ayan, sa mga hindi po pamilyar, ang blockchain ay isang digital ledger o isang technology na nagre-record ng mga transaction sa isang paraan na hindi po madaling manipulahin. Dahil ito ay decentralized, ibig sabihin, hindi ito kontrolado ng isang centralized na otoridad. Kaya mas mahirap po itong dayain o baguin. Kung ilalagay po ang mga treasury transactions sa blockchain, magiging mas transparent po ang bawat galaw ng pera ng gobyerno. Makikita kung saan napupunta ang pondo at kung ito ba ay nagagamit sa tamang paraan. Sa ganitong paraan, magiging mahirap para sa mga tiwaling opisyal na itago o manipulahin ang pondo ng gobyerno. Ngayon ay ano po ang sinabi ni Ginoong Elon Musk tungkol sa ideyang ito? Ayan, matapos siyang tanungin ng isang crypto enthusiast na si Ginoong Mario Naufal, kung saan dapat bang ilagay sa blockchain ang US Treasury transactions, ang sagot po ni Ginoong Elon Musk ay isang simpleng yes. Ngunit ito ay may napakalaking implikasyon. Kung susuriin natin, ang simpleng tugon na ito ay parang pagbibigay ng suporta sa isang makabagong paraan upang gawing mas epektibo at transparent ang paggamit ng pondo ng gobyerno ng Amerika. Ngayon ay ano po ang posibleng paraan ng US government para ipatupad ito? Ayon po sa isang ulat, may tatlong posibleng paraan kung paano po maisasa katuparan ang ideyang ito. Una ay gumamit po ng existing blockchains. May mga nagsabi na maaaring gamitin ang mga kilalang blockchain networks tulad po ni Bitcoin, Ethereum o XRP Ledger. Dahil subok na ang mga ito, maaaring mas madali at mas mabilis po itong ipatupad. Pangalawa ay gumamit po ng movement blockchain or Move. Ayon po sa isang report mula sa Bloomberg, isa sa mga isinusulong na blockchain na gagamitin ng Department of Government Efficiency ay ang Movement. Yan, sa katunayan,
matapos lumabas ang balita, agad na tumaas ng 12% ang presyo ng Move token. Pangatlo ay gumawa ng bagong blockchain. Isa pang posibilidad ay ang paggawa ng sariling blockchain para sa US Treasury transactions. Bagamat ito ang pinakaligtas at pinaka-customized na paraan, ito rin ay may pinakamataas na gastos na maaari pong sumalungat sa layunin ng ahensya na bawasan ang gastusin ng gobyerno. Ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin dito sa Pilipinas? Ayan, kung maisa sa katuparan ito sa Amerika, malaki po ang posibilidad na magsimula rin ang ibang bansa, kasama na po ang Pilipinas, kung saan ay pag-aaralan ang paggamit po ng blockchain sa mga government transactions. Para sa ating mga crypto traders at investors, maaari pong magkaroon ito ng positibong epekto. Kung mas maraming gobyerno ang magsisimulang gumamit ng blockchain, magiging mas mainstream ang cryptocurrency at tataas ang tiwala ng publiko sa technology na ito. Posibleng tumaas ang demand sa mga cryptocurrency na ginagamit para sa government transactions na maaari pong magdulot ng pagtaas ng halaga ng ilang coins at saka tokens. Ngunit, maaaring magkaroon din ng negatibong epekto kung magpapatupad ang gobyerno ng mas mahigpit na regulasyon sa cryptocurrency dahil sa posibleng pagkopya sa transparency measures ng US government. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang pagsuporta ni Ginoong Elon Musk sa ideya ng paggamit ng blockchain sa US Treasury ay isang malaking hakbang patungo sa mas transparent at saka efficient na financial system. Kung maisasakatuparan ito, maaaring magdulot ito ng malaking pagbabago sa paraan ng pamamahala sa pondo ng gobyerno. Hindi lamang sa Amerika, kundi sa iba pang bansa na maaaring magpatupad din ng ganitong sistema. Para sa mga crypto traders at investors, ito po ay isang sinyalis na lalong lumalawak ang adoption ng blockchain sa iba't ibang industriya, kabilang na po ang gobyerno. Kaya naman, kung ikaw ay nasa crypto space, magandang manatiling updated sa mga ganitong balita dahil maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.